My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. And Jesus said to his disciples, "In praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask Him. This is how you should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. If you forgive men their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your transgressions." My sisters and brothers, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at medyo na iba po ang ating lugar na naman ngayon sapagat ako po at ang tatlong mga seminarista na magiging deacon ng Diocese of Caloocan ay narito po kami sa Mary Rich Retreat House para sa aming 3 araw ng pananalangin bilang paghahanda sa kanilang ordinasyon bilang mga diakono na maglilingkod sa ating simbahan. So ipagdasal po natin mga kapatid ang ating 3 seminarista na si Elson, si Gio at si Jesus. Mga kapatid, malinaw po ba sa atin kung bakit tayo nagdarasal? Kadalasan ba kapag ikaw ay nagdarasal, malinaw ba sa iyo kung anong laman ng iyong panalangin? At bakit ka nagdarasal? Nakalulungkot na maunawaan, na malaman natin, na karamihan po sa atin ay nagdarasal hindi dahil sa nais nating malaman ang kalooban ng Diyos, kundi nagdarasal tayo sapagkat kadalasan mayroon tayong hinihingi sa ating Panginoon. Wala naman pong masama mga kapatid kung ang ating panalangin ay punong-puno ng kahilingan. Subalit dapat nating maunawaan ang tunay na diwa ng panalangin ay hindi lamang paghingi sa Diyos, kundi pagtatanong sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi ni San Mateo sa isang bahagi ng kanyang ebanghelyo, na nararapat lamang na hanapin muna natin ang kanyang kaharian o kalooban at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay niya. Alam naman ng Diyos eh. Alam naman ng Diyos kung anong dinadaanan mo. Alam naman ng Diyos kung anong problema mo. Alam naman ng Diyos ang lahat. Oo, alam natin na napakahalaga na banggitin mo yon. Pero wag tayong magtatapos ng panalangin natin ay nagtatapos lamang sa kung saan para bagang inuutusan lamang natin ng Diyos na gawin ang isang bagay para sa atin. Ang tunay na panalangin, tayo, malinaw sa atin na tayo'y mga alipin. Malinaw sa atin na tayo ang dapat subunod sa Diyos sa kanyang kalooban at hindi yung Diyos ang ipinasusunod natin sa ating mga kahilingan. Mga kapatid, ang tunay na panalangin ng bubulabog. Kapag ikaw ay nagdasal sa retreat, kapag ikaw ay nagdasal araw-araw, at sasabihin mo lang, alam mo Father, ang saya-saya ko, ang ganda-ganda ng panalangin ko, pumayapa ako sa likod ng pandemya. Kukwestiyonin kita. Sapagkat ang tunay na panalangin, hindi lang kapayapaan ang ibinibigay. Ang tunay na panalangin, mga kapatid, nambubulabog. Ginugulo ka sapagkat alam mo na ikaw ay mapalad at maraming mga tao na hindi mapalad na katulad natin. Binubulabog tayo para lumabas tayo sa ating comfort zones. Kaya nga, kadalasan, maunawaan natin na sa ating pagbasa ngayon, unti-unting itinama ng ating Panginoon kung ano nga ba talaga ang panalangin.
Nakatutuwa minsan, ginagamit ang tekstong ito na binasa ko ngayon mga kapatid, ng ating mga kapatid na Kristiyano na sinasabing, bakit kayo nagro-rosaryo? Paulit-ulit na salita lamang yan. Di po ba't sinabi sa Biblia na huwag dapat maging paulit-ulit ang ating mga salita sa ating panalangin? Itong tekstong ito ang kadalasan nilang ginagamit. At kadalasan tayo mga Katoliko, wala tayong panagot. May panagot po tayo. Ang ayaw po ng ating Panginoon ay yung paulit-ulit na walang kahulugan at hindi nanggagaling sa puso. Pero kung nagro-rosaryo ka, tagos sa puso, nararamdaman mo ang mga misteryo ng rosaryo na pinagdarasal mo, tagos sa puso, nananalangin ka. Balikan mo ang awit, sa awit, no? Sa Psalms, napakaraming paulit-ulit na dasal ang ginagawa ng mga nagdarasal. Ang hanap ng Panginoon, mga kapatid, kaya tinatama ng ating Panginoon sa ating pagbasa ngayon, ay ang isang katotohanan na hindi po ito paramihan na salita. Ang panalangin ay palakihan ng puso, hindi paramihan na salita. Kahit ang ating Panginoon, itinama na niya, finally, kung ano nga ba talaga ang tunay na panalangin. Mga kapatid, kung susuriin po natin ang Ama namin na siyang pinakamagandang panalangin sapagkat ito po ang buhay ng ating Panginoon. In other words, kung sasabihin sa akin, Father, can you synthesize the life of Jesus? Go to Ama namin. Synthesis yan eh. Kung gusto mong malaman kung paano mag-isip si Jesus, anong direksyon niya, anong plano niya, kung anong nagbibigay ng sakit sa puso niya, panalangin, Ama namin. Nandyan, kumpleto yan. Pero ano ba ang nasa Ama namin? Tatlong importanteng dapat tandaan. Destinasyon, direksyon, distraction. Sa ating buhay po mga kapatid, sa ating paglalakbay dito sa tinatawag nating buhay spiritualidad, ang tatlong bagay na ito, destinasyon, direksyon, at distraction ay napakahalaga upang malaman natin kung saan tayo dapat pumunta. Anong ibig sabihin nito? Unang-una, destinasyon. No? Kapag nagdarasal ka, hindi nga talaga dapat na puro dada. Kailangan malinaw sa iyo kung saan mo dadalhin ang panalangin mo. Kung anong magiging bunga ng panalangin. Destinasyon. Saan ang destinasyon? Napakalinaw. Sa simula pa lang, anong sabi ng ating Panginoon? Ama namin. So Ama ang destinasyon ng ating panalangin. Sa mga nagre-retreat ngayon, baka magandang maunawaan ng ating hinahanap sa ating panalangin, lalong-lalo na sa retreat, ay ang pag-ibig ng Diyos Ama na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at kahulugan sa ating buhay. Ang destinasyon natin, Ama. Ang Biblia, kung titignan po natin ang ating Panginoon, bukang bibig niya ang laging pagsasabi na kailangan kong makabalik sa aking Ama. Malinaw sa kanya ang destinasyon. Malinaw ba sa atin ang ating destinasyon? Na sa pananalangin natin, ito ang lagi nating dapat hanapin. Destinasyon. Ikalawa, so kung malinaw sa iyo ang destinasyon, paano pumunta sa destinasyon na yon? Direksyon. Kumbaga sa nasa Maynila ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Mahirap yan. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta, bibigyan kita ng direksyon. Tagaytay, okay. Santa Rosa, via Cavite, marami. Malinaw. Ganon din po sa panalangin. Dapat malinaw sa iyo yung destinasyon, ang Diyos Ama. Pag nalinaw sa iyo, susunod na ang direksyon. Paano pumunta sa Diyos Ama? Tatlo po ang binitawan ng panalangin Ama namin. Sabi ng ating Panginoon, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Tatlo po yung destinasyon. Una, so sa makatuwid, kaya pala tayo pumupunta sa Ama sa panalangin, unang-una, upang sambahin siya. Ayon kay San Ignacio de Loyola, sa Spiritual Exercises number 23, ang dahilan ng ating creaturehood ay dahil sa nilikha tayo ng Diyos upang siya ay sambahin, purihin, at paglingkuran. Kaya nga pala tama, Ama namin, di ba? Sambahin ang ngalan mo. Yun ang ating direksyon kung bakit tayo pumupunta sa Ama. Kung papaanong ang mga anghel, ang mga
ang mga ang mga shepherds ay nagpunta kay Jesus nung siya ay isinilang. Sambahin ang ngalan mo. Father, paano mo ba sasambahin ang ngalan mo? Pumunta ka sa susunod na linya. Ang susunod na linya ay sundin ang kalooban mo. So kung gusto mong sambahin ang Diyos, kailangan mong sundin ang kanyang kalooban. So kaya kailangan kong hanapin ang sundin ang kalooban. Mali pala ako, sorry. Sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. So kailangan pala ang kaharian ng Diyos ay pumasa sa atin. Pero paano ba tayo pinagharian ng Diyos? Yun susunod, sundin ang kalooban mo. Now I clearly understand, my sisters and brothers, why the Lord will always insist on the importance of following the will of God. Because when we follow the will of God, the Lord is actually reigning in us. And when the Lord is reigning in us, we are basically worshiping and serving God. And in the process, we know that we are on the right direction by coming to our own destination. Yun po yung magandang makita sa ama namin. So pagkatapos ng direksyon, ang susunod ngayon ay distraction. Hindi naman madali, di ba, mga kapatid? May mga nagsasabi nga, alam mo, Father, mula nung inisip ko na lumapit sa Diyos, doon pa ako nagkaroon ng napakaraming problema. Dati wala naman ako problema eh. Pero nung sinundan ko ang ating Panginoon, saan katerbang problema ang dumating sa akin? Well, sisters and brothers, malinaw kasi na malinaw sa iyo ang destinasyon, alam mo ang direksyon. So therefore, sabi ng evil spirit, huwag nating hayaan na makapunta yan sa kanyang destinasyon, ang Diyos Ama. So therefore, distraction. At ang panalangin ama namin, nagbigay ang ating Panginoon ng 3 distraction na dadaanan natin. Una, sabi niya, kasalanan. Ang kasalanan ang isa sa dahilan kung bakit tayo hindi natin nakikita ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng ating panalangin, patawarin mo ang aming makasalanan. Ikalawa, di pagpapatawad sa ating kapwa. Na siyang pumuputol din upang mapalapit tayo sa Diyos. Ikatlo, tukso ng masamang spirito. Kaya nga ang sinasabi natin po, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masasama. So 3 po yun. Bantayan mo yung buhay mo, di po ba? Ito lang naman talaga ang tukso na kadalasang dinaraanan natin. Kaya hindi po tayo napapalapit sa ating Panginoon. Pero sa paglalakbay, magugutom tayo. Ang ating Panginoon, napakahilig magpakain. Ang ating Panginoon, kapag may nakikita siyang gutom, pinapakain niya. Kaya nga nakikita rin niya ang halaga ng tinatawag nating spiritual na pagkain. Kaya nga mayroon tayong misa, kaya mayroon tayong panalangin, sapagkat spiritual food is necessary. Kaya nga sa panalangin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi po ito physical na pagkain. Ito po ay pagkain spiritual. Nabaga sinasabi ng ating Panginoon, araw-araw sa banal na Eucharistia, maging ikaw man ay physical o spiritual na pagtanggap, pumunta ka upang na sa ganon, mapuspos at mabusog ang iyong puso, hindi lang ang tiyan, sapagat ang buhay po natin ay hindi lamang tungkol sa pagkain na binabanggit ng ating Panginoon nang naglabanan niya ang masamang espiritu nang sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi mismo sa salita ng Diyos. Kaya nga mismong misa, 2 ang bahagi, salita ng Diyos at ang mismong Eucharistia upang pakainin ang ating mismong kaluluwa na nangangailangan upang mapaglabanan ng anumang tukso ng masamang espiritu upang magkaroon din ng lakas upang patuloy nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang panalangin ama namin ay kumpletos ricados. Kung magtatanong ka anong dapat gawin, balikan mo lang ang panalangin. Ito na po ang pinakamagandang panalangin maaari nating gamitin araw-araw. Unfortunately, because we are always saying this every day, we tend to lose the taste, the meaning of it because
We are always saying it daily. Namnamin mo ang Ama namin. Huwag mo lang nilululun ka agad. Dahan-dahanin mo. Isa-isahin mo ang mga salita sapagkat ang bawat salita na nasa Ama namin ay isang ginto ng spiritualidad na kadalasan ay ating isinasa isang tabi sapagkat hindi natin nakita ang tunay niyang kahalagahan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdasal ngayon, tanungin po natin ang ating sarili. Binabagabag ka ba ng iyong panalangin? Kapag ikaw ay binabagabag, tunay kang nagdarasal. Sapagkat ang tunay na panalangin nambubulabog. At sa pagbubulabog niya, sa paglabas mo sa iyong sarili, sa pagtulong sa iba, kakatwa na dito mo mauunawaan na naririto ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi yung prenteng-prente ka sa lugar mo. Ang tunay na kapayapaan, nandun ka sa mga kapatid nating naghihirap upang sila ay tulungan sapagkat ang kapayapaan ng iba ang siyang tunay nating kapayapaan.